Kalain kita mati ko ni. Mula ng lemon. Lemon. Nakabangbang lo nagmat. Sabsabali nga lemon ni nagado. Ito lemon pa eh. Nagsiya ata po nagbanglo. Lemon. Todavía más. Le ponen otros como extensiones. Es que siempre las confundo. Pero ahora mismo conmigo. Con Ángel. Aquí a la izquierda. Naibusin guys. Ubos na guys. Pasok na naman sa loob para mag picking na naman. Yan, pinadtad na namin to. Wala na gano dito. Ang luwang guys, mga idol. Yan yung mga natitira para sa ibon na lang yung mga yan. Mga rita-ritaso na lang yan. Yun. So papakita ko pala sa inyo to mga idol. Ito yung tinatawag natin na mga hindi pwede. Napakaganda niya, di ba? Ang gandang tignan. Pero ang problema dito is mildew na siya. Yung mildew na sinasabi yan, yung mga may puti-puti na yan. Yan na yung magiging parang dagta
later on. Oh, napakaganda, di ba? Pero ang problema, meron na siya nitong mga ganito. Yan, ito yung sinasabi ko. Yung mga kulay puti na yan. Pasensya na sa kuko mga idol. Kung marumi yung kuko ko kasi bawal gumamit ng gloves dito para hindi malagyan ng fiber yung ating grapes pag pinaking. So ito nga pala yung tinutukoy ko na mildew. Pag tumagal pa ng konti, ano na siya, magiging malaway na siya, yung naglalaway na. Para na siyang sabaw ng saluyot. Ganun siya ka-smooth. At smooth na malagkit. Which is hindi na pwedeng kainin. Yan, tingnan mo, hindi pa tapos yung sa kabilang linya. Nagpipiking pa siya. So ganito lahat yan, uubusin yan, walang matitira. Linis-linis, ayun. Nandun yung namimitas. Kasalukuyan naglilinis. So eto na yung sa amin. Dito na lang hanggang doon sa bandeha. Yun. Ayan o. Pipitas pa siya. At ito na lang yung natira. Yan, pagkatapos nito mga lods, lipat na kami. Ibang rancho na naman. Yan. Oh, ang ganda, di ba? Beautiful. Yun. Napakaganda. Linis oh. Ganito dapat. So, ang trabaho nito ngayon is tatanggalin natin yung mga tinatawag na chicharo. Yun po yung mga maliliit, yung hindi sumabay sa paglaki, kagaya nito. Itong ubas na to, ito yung mga maliliit, yan yung tinatawag nating chicharo. Ito mga to, itong mga ganitong butil, yung parang paminta. So yan, ang ganda mga lodi. Yan o. Dami pa yan. Ito, sipag-sipag lang, kailangan mo magsipag. Kailangan mong sumuntok ng sumuntok kaysa sa nagmumukmuk ka. Yan. Yan o, ang ganda. Yan ang mga lilinisan natin. Yan. Yan ang ating Allison grapes. Tanggalin natin ang dahon para mas ano siya. Dito sa ilalim. Silipin natin kung paano lang sitwasyon dito. Yan. Yun yung plastic. Nilalagay ang plastic na yan para pag just in case na umulan, yan yung nagsisilbing payong ng ating ubas. Para hindi siya maulanan, kasi kapag naulanan na yan, mabilis mabulok. Yun. So ganyan ang sistema na yan mga idol. Yun, lalagay sa bandeja sa baba. Tapos pag napuno, lalagay dyan banda. Then yung tagatulak nito, which is me, pupulutin mo yung bandeja, doon lalagay dyan sa karitela. Then tutulak hanggang sa packing side. Tapos doon mo na ipapak finished product. Then darating yung truck, pipick upin lahat ng ubas. At yun, lalagay na siya sa storage at kakarga na sa simay. Pipick upin ng simay, di-deliver kung saan siya dapat dalhin. Kung sino yung nag-order, minsan ina-export yan papuntang iba't ibang bansa. Yan ang ating Allison grapes. So seedless siya mga lodi, napakatamis at napakasarap, crunchy. Yun yung mga ibang kasama natin doon nagpipiking, mga katropa pits natin, kapwa Pilipino. Gano'n yun, kalat ang mga ubas sa ibaba. Yun. So ganun po ang proseso ng pagpicking ng ubas dito sa amin. At sana magustuhan nyo tong ganitong simpleng idea para sa mga kapwa farmers ng grapes. So ayun,
So, once again, Idol Lawin, ingat-ingat na lang po tayo at mabuhay po kung saan man tayo naroroon ngayon. Yun. Ubas kayo dyan. Normal na rito yung magkaroon ng mga insekto, mga lods. Kasi nga, syempre, dito sa ating grapes meron ding nabubulok, which is yun din yung isang tinatrabaho natin, nililinisan natin. Okay, isang kagat. Crunchy. Amiga, ¿cómo estás? Na? Tanggalin natin yung mga bulok, mga idol. Okay. Ano, doon pa yata? So guys, yung nagpuputik yung kamay mo dito is normal na yun kasi minsan napipisa mo yung ubas. Hindi kaya yung mga bulok na hawakan mo, yun talaga yung tatrabahuhin mo rito, yun yung lilinisan mo. Tatanggalin mo yung mga bulok tsaka yung mga maliliit kagaya nito, mga ganito. Yan, tanggalin lahat yan, reject para hindi mahawa yung iba.
mga pasas kailangan tanggalin. Sayang, nalaglag, nawasak, pero okay lang. So, tulak ulit. Yan. Daming insekto. Ang ganda. Yan ang mga tatanggalin. So ganun lang mga lods, paulit-ulit lang yung ginagawa. Kada pitas, check up. Kada pitas, check up. Yan. Minsan yung mga insekto pumapasok sa ilong. Kasi nagiging maasim na yung ano amoy ng grapes pag nabulok. Ano? Dapat tinatanggal yung mga yun. Yan, ayusin natin para mas maganda.